Ang tanong, tayo ba'y naging ram? Ram, sacrifice. Itong ram na ito ay nagbigay at isinakripisyo, inalay po siya. Tulad ng ram, tayo ba'y nagbibigay ng mga sakripisyo? We sacrifice our time, our treasure, our talents for the greater cost. Mayroon pong dapat po na isakripisyo. Mayroon pong dapat na mga suportahan. Katulad na lang po ni Jose Rizal na ating pong tinawag na pambansang bayani. Yung kanyang kapatid na si Ponciano ba yun? Na hindi na ho nakapag-asawa. Dahil sa suporta na ginawa sa kanyang pong kapatid na si Rizal, si Jose Rizal. At yung kanyang mga kapatid na babae, sila po'y sumusulat ang kanilang pong mga higaw, sing-sing, ang kanilang mga kwintas, nilagay po sa kanilang pong mga liter, sa kanilang mga sulat, para itong si Jose Rizal ay makapaglimbag ng aklat. Kaya po mayroon tayong monumentong nakita ni Jose Rizal. Sa bawat nagtatagumpay, hindi po yan isang tao lamang. May mga sumusuporta. Ang tanong, kapatid sa Panginoon, tayo ba ay katulad din ng ram? Sumusuporta ba tayo? May sinusuportahan po tayo. Kung worthy, suportahan natin. Hindi yung ang isang tao ay paakyat, umuunlad, tayo naman ay kontrabida. Naglilingkod, nagsusumikap, hinaharangan natin. As we are ram. Kung hindi natin kayang gawin, ialay ang buhay natin. Why ang ating treasure? Ang ating mga talento. Dahil hindi pwedeng walang gaganap tulad po ni Isaac. Palakpakan natin muna ang Panginoon. Sacrifice yourself for the mission. May mga pagkataon, mga kapatid, na kailangan natin isakripisyo ang ating pong sarili as we, OFW. Ginagampanan natin ito. Di ba? Isinasakripisyo natin ang ating pong sarili para sa ating mga anak. Sabi ko na isa ko nakausap, sabi niya, alam mo brother, George, hindi ako babalik ng Pilipinas hanggang hindi ko napagtapos ang aking anak sa kanyang pag-aaral. Na kung titingnan mo, ating pa itong taong ito sa abroad. Pero ang katotohanan, siya ay nakahandang magsakripisyo alang-alang sa kagandahan ng kinabukasan ng kanyang anak. But there was a time naman, dapat ang mga anak ay sumuporta din sa kanyang magulang. Kasi palitan na naman po yan eh. Ngayon, ikaw ang sumusuporta, time will come, ikaw ang susuportahan. Ngayon, ikaw ang malakas, time will come, ikaw ay mahina. Kaya habang malakas ka, magpahiram ka ng lakas mo. Dahil dating ang panahon, manghihiram ka ng lakas ng iba. Amen? Ngayon, nagbibigay ka, time will come, ikaw ang manghihingi. Kaya magbigay ka na ng walang sumpat. Alam niyo ba yun? Dahil dating ang panahon, mas masakit. Nabibigyan ka na ng anak mo, susumbatan ka pa. Dahil kung binagawa mo ngayon, sinusumbatan mo siya at ipinapamukha mo sa kanya ang mga ginagawa mong tulong. Not only your son or your daughter. Kanino ka man nagbibigay, huwag mo ipamukha na nagbibigay ka. Huwag mo isumbat ang ibinibigay mo. You are blessed kung nakapagbibigay ka. Amen? Sacrifice as ram. Amen? Abraham, tinan po ninyo ha. Ang dami pong nilampasan po ni Abraham, mga kapatid. Ang dami niyang pinagtagumpayan. Abraham had overcome himself nang hingin sa kanya ng Diyos ang kanyang anak na si Isaac. Kailangan po niyang pagtagumpayan ang kanyang sarili. Alam mo kung bakit? For 100 years, pinangakuan siya ng Diyos na magkaroon siya ng anak. And now, Isaac ngayon ay nandito taong-tao na. Hinihingi ng Diyos. Pero kailangan niyang pagtagumpayan ang kanyang takot, ang kanyang sarili, ang kanyang mga iniisip dito sa hinihingi ng Diyos sa kanya. Abraham had overcome Sarah
Of course, ano naman ang sabihin ni Sarah? Kung ang kanyang anak ay kanyang pinatay doon sa bundok ng Moriah, babalik siya. Abraham, overcome ng kanyang mga neighborhood. Maaaring sabihin po ng kanyang mga neighborhood, baliw na rin itong si Abraham. Ano ang kanyang pakaiba doon sa kanyang makarating bansa? Na nag-aantog din pala ng anak sa kanilang Diyos. See? Abraham overcome doon sa kanyang katulong, sa kanyang servant. Kaya hindi po niya isinama ang kanyang mga katulong. Abraham overcome old age. Dahil matanda na siya. Inakyat niya ang bundok. Siya ay nagpagod pa rin sa kabila na sa kabuhay, matanda. Abraham overcome time. Abraham overcome distance and fatigue. Abraham overcome everything to obey God. Ang dami pong mga ginawa ni Abraham dito na kung atin po lamang titingnan, katulad ng ginawa ni Abraham na patunayan niya sa Diyos, ang Diyos ay hindi sinungaling para ibigay ang hinihingi ni Abraham. Palakpakan po natin ang Panginoon at tayo po ito Panginoon. Si Abraham, alam po natin na meron siyang pananampalataya. Dahil matagal na rin po natin naririnig po ito. Pero kung ikaw ang nasa kalagayan ni Abraham na mga panahon pong yun, ano kaya ang magiging saloobin mo? Ano kaya ang magiging reaction mo? Ano kaya ang magiging sagot mo sa hinihingi ng Diyos para sa iyo? Are we Abraham na kung saan hindi nagdalawang isip na ibigay ang kanyang anak sa Diyos? Sumdulang ito ay mamatay sa pamamagitan ng pagsaksak at pagsunog ng kanyang anak. Are we Isaac na nagpaubaya sa kanyang ama, sa kanyang amang si Abraham na siya ay gabusin, saksakin at sunugin, nagpaubayang pagdalhin ng kahoy, ng apoy, at pag-akyatin, paglakarin ng ilang araw para doon sa bundok na kanyang pupuntahan, doon siya iaalay? Are we a servant of Abraham na nakahanda lang na sumunod sa kanyang Panginoon? Are we Sarah na kung saan nagtiwala din kay Abraham na dalhin ang kanyang anak na kaisa-isang mahal din na si Isaac? Are we around na isinakripisyo ang kanyang buhay for the sake of the great mission of Isaac, na nakahandang ibigay ang kanyang buhay sa kaluwalhatian at kadakilaan ng Diyos? Taas mo ang iyong kamay sa Panginoon at ipikit mo ang iyong mata. Isang napakatandang istorya na ating tinunghayan. Ngunit ngayon, sinasariwa ng Diyos sa ating mga buhay. Gusto lang patunayan ng Diyos kay Abraham na siya ang Diyos, a great provider. Na siya ang Diyos na may isang salita. Na Diyos na hindi sinungaling. Na Diyos na may malasakit. Na Diyos na may mas malalim na pagmamahal higit sa pagmamahal ni Abraham sa kanyang anak na si Isaac. But the question is this: ano ba ang ating napatunayan sa Diyos? Ano na ba ang ating naibigay sa Diyos na hindi sinuklian ng Diyos sa atin? Ano na ba ang hiningi ng Diyos sa atin
na ibinigay natin sa Diyos na hindi niya ito ibinalik. Kapatid sa Panginoon, hindi kaya hinihingi ng Diyos sa iyo ang iyong buong puso, ang iyong pagtitiwala, ang iyong pagsunod, ang iyong pagpaubaya, yung iyong mga burden, ang iyong mga alalahanin, ang iyong mga pagkatakot, ang iyong sarili. Dahil mo ng sarili mo, maibigay mo sa Diyos. Hindi mahirap na ibigay mo ang anumang bagay na hinihingi ng Diyos sa iyo. Matapos mo maibigay sa Kanya ang iyong sarili. Bayaan natin sa sandaling ito, muli tayong makagkaroon ng tipanan sa Kanya. Renew your covenant to the Lord today. Renew your covenant to God. Give your best. Give your best to the Lord. Your doubt, your fear, give it to Him. Bayaan mo na alisin ng Diyos sa puso mo ang iyong mga pag-alilangan. Overcome your fear. Overcome your doubt. Overcome your worries. Bring it to God. Like Abraham. He believed that God will provide. Nang tawagin siya ng Diyos, ang laging sagot niya, Here I am. Here I am, Lord. Ngayon, tinatawag ka ng Panginoon. Pwede bang sabihin sa Kanya, Here I am, Lord, to answer your call. I give you. Here I am, Jesus. to answer your call. Lord, here I am, to serve and love you. Gawin mong palalaki ng awitin na ito. Like Father Abraham. Like Isaac. Here is my heart. Make it your personal prayer. Here is my mind. Give your Isaac to God. It may be your son, your daughter, your health, your prayers. Give your Isaac. Bring it to God. Bring it to the altar of God. Come on, brothers and sisters. Ano ba ang mahalaga sa buhay mo? Like Abraham, the importance is Isaac. But Isaac, ito kanyang ibinigay sa Diyos. Come on. Bring your Isaac to the altar, to God's altar. Oh God, it's our heart. It's my heart, oh God. Jesus. Here is my soul, oh Lord, here is my whole self. I am for you and you. Kapatid, ulitin mo mawitin nito. Make it your personal prayer. Make it your personal prayer. Lord, here I am. Pangako mo yan, Panginoon, sa amin. To
pangako mo sa iyong mga anak na nagpapalagay. If we give our best to you, then it will